And you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Ang ating pong scripture ay sa Psalms 103 verse 8 to 18. Ha? Kung titignan ho natin, kung babasahin ho natin iyon, it is a song of salvation. Ito po ay awit patungkol sa pagliligtas. Hindi lamang po ito awit patungkol sa pagliligtas, kundi ito po ay awit patungkol sa pag-ibig. At hindi lamang po ito tungkol sa pagliligtas o pag-ibig, kundi ito po ay isang awit din patungkol sa pagpapatawad. Kwento po ito ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa mga pinili niyang bayan o Israelites. No? And dito ho kinuha yung awit na Bless the Lord, O my soul. Yan yung pinaka from verse 1 to 3. Yun ho yung laman ng awitin ng salmistang iyan. Sabi ng komentarista, ang sumulat ho nito ay si David, no? During that time, no? And he encouraged the people na sila'y magbalik sa Panginoong Diyos, no? And ini-encourage niya ang mga mananampalataya noon, no, na sila ay manikluhod, no? Bumalik sa presensya ng ating Panginoon, no? So, ang layunin ho ng sumulat ay patuloy ho na maalala ng mga sinulatan o ng mga mananampalataya ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Tayo ho ba, lagi ho ba nating inaalala yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin? Inaalala din ho ba natin kung gaano niya tayo kamahal? Naaalala din ho ba natin kung gaano niya tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala? No, yun ho yung layunin ng kwentong ito, no, ng awit na ito. Ang layunin niya ay para himukin ang mga mananampalataya that time na lumayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagkakasala, dahil sa kanilang pagsalansang. Ang layunin nito ay maipaalala sa kanila, no, ang dakilang pagliligtas ng Panginoon. So habang ini-encourage po ng salmista ang mga pinili ng Panginoon ay nalulugod at napapagpala ang kanilang kaluluwa. Kaya nga may doon, paragraph na, Bless the Lord, O my soul. No? You know, i-bless mo po, pagpalain mo po ang aming kaluluwa. So, habang ini-encourage ng salmista ang mga pinili ng Panginoon ay nabubusog, nalulugod at napagpagpala ang kanilang kaluluwa. Diba? So, upang tuloy-tuloy nilang maranasan ang pagpapala na kailangan ng kanilang kaluluwa ay kailangan wag nilang kalimutan ang kanilang natanggap na benepisyo ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Diba? Ang dami ho nating benepisyo. Nung tinanggap ho natin ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas, kung ang SSS may benepisyo, GSIS may benepisyo, di ba? Ang card, may libreng kabaong yata yan. Tama ba? Yun ang benepisyo niya. Tama? No? Sa lahat ng mga insurances, ang dami hong mga benepisyo dyan. No? Nagtrabaho ka sa gobyerno, natapos ka, nag-retire ka, may benepisyo ka. Tama? Ganun ho. Pero mas matindi ho yung benepisyo na natanggap ho natin sa ating Panginoong Diyos na manliligtas, ang mapagpatawad na Diyos at mapagmahal na Diyos. No? Ngayon, tignan ho natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Meron ho tayong 3 points. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos, no? Ang kalawak na pag-ibig ng Diyos, no? At ang pag-ibig ng Diyos na magpakailanman. Pastor, singalabat itan melchang ko magpakailanman. So, unahin na ho natin yung ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Meron ho tayong makikita diyan, no? From verse 8, no? Meron ho tayong makikita diyan patungkol sa pag-ibig ng Diyos na napakadakila.
Ang sabi niya, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Sabi niya sa Tagalog, ang Panginoon ay puspos ng, meron pa Paulo, PowerPoint? Hello, Paulo? Okay, nasa akin pala, sorry. God's great love. Okay, gaano ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Sabi niya, no, sa aking translation, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Say the word, mapagbiyaya. Yan. Yung ibang term ho nito ay mapagbigay. Sabi pa niya, banayad sa pagkagalit at sagana. Paano ka magalit? Banayad ba? Or sagana sa pagkagalit? Banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Actually, kinonfirm ho ni Moses ito from Exodus chapter 34 verse 6. No? Sabi niya, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi, akong si Yahweh ay mahabagin. No? At sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Hindi ka makatingin. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Yun ho yung katangian ng ating Panginoong Diyos. Actually, in Micah chapter 7 verse 18, no? Sabi ni Micah, wala nang ibang Diyos na tulad mo. O Yahweh, pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit. Nagagalit din ho ang ating Panginoon. Pero hindi nananatili. Meron hong dalawang kanhuyan, katangian ng Diyos. God is love, but He is also just. Siya ay pag-ibig, subalit siya rin ay makatarungan. Amen? At hindi niya hayang hindi maparusahan ang mga kasalanan. Sabi nga niya, kung itutuloy ho natin itong Mikas, no, hanggang sa ika-4 na salin lahi, yung kaparusahan, from 4th generation. No? So, yun ho, yung nagagawa ng kasalanan. No? Nagagawa ng kasalanan na magalit ang Diyos. Pero ang sabi niya, hindi magpakailanman galit ang Diyos, kundi napapawi rin yung kanyang galit because He is a just God. Diba? Tignan ho natin si Jesus Christ, even Jesus Christ, nung nakita niya na yung kanyang templo ay pinasok ng mga kawatan, ginawang grocery store, diba? Ginawang sugalan, diba? Ano ang naging reaction ng ating Panginoon Jesucristo? Ipinagtataob niya yung mga may lamisaan, di ba? May kanding brustura, may kalapati, ilalako da, ginawa dalan ken. Agoo marketplace, imay simbaan, di ba? Ikaton pasalamat tayo si Lord, tanggapin mga awit na lako to jamat. Oh. Wala may katungtungkon pastor, nako. Talagang pinampas nuang ko may manlalako. Andi balik ko mo, no kaagyan, di ba? San na malako no nasumpal. Pero amanat talagang madamay minsay, madamay worship, wabad kulay gate malalako. Kanto aliwan tagad jamat. May kinay, may kiling-kiling. Oh, di ba? So akapila arami ugugaw, imbis akapila bod Sunday school area, akapila arabad kulay kiling-kiling. No? So ganun ho, nagalit ho yung isang pastor. At ganun din ho ang magiging reaction ni Jesus Christ, di ba? So nagalit dun ho siya, pero ito ay banal na pagkagalit. Subalit ang kanyang pagkagalit ay hindi nananatili, di ba? Kundi natatabunan pa rin ito ng pag-ibig. Amen. Kanto diyan ken Efeso, kinonfirm ng Apostol Pablo mat, Efeso chapter 2, verse 4 to 5. Subalit, sabi niya, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila. Napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Verse 5,
tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. No? Sabi pa niya, noong kayo ay makasalanan pa, inibig na kayo ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo. Diba? Nakalimutan ko kung anong verse yun. Romans yata. Romans 5:8. Diba? Kaya kapag may nakalimutan ako, tanungin ko si tatay. Alam diba? Yun, na noong hindi nyo pa kayang iligtas ang inyong sarili, minahal ko na kayo. Noong kayo ay nagkakasala laban sa akin, noong kayo laban sa akin, minahal ko na kayo. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. So mayroon ho tayong makikita dyan. Una, He forgive. No? Sa verse 8, sabi niya sa verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbigay o mapagbiyaya, banayad ang pagkagalit at sagana sa kagandahang loob ng Diyos. He forgive us. No? Ano ba ang pagkakaiba ng awa sa biyaya? Ito yon. Ang awa ay naawa ang Diyos sa iyo, kaya hindi ibinigay yung kaparusahan na dapat sa iyo o dapat sa atin. Yun yung awa, pagkaawa. Ano naman ang biyaya? Ang biyaya hindi karapat dapat sa atin, pero ipinagkaloob niya. Yun ho yung pagkakaiba ng awa at sa kabiyaya. Yung awa, kailangan ito sa'yo, pero hindi niya binigay. Dapat kang maparusahan, pero hindi niya yon ibinigay. Sino ang naparusahan? Si Jesucristo. Siya'y napako sa... Ngayon, nagbibigay siya ngayon ng biyaya, buhay na walang hanggan. Hindi tayo karapat dapat doon sa regalong iyon, pero ibinigay niyang libre, nakaloob sa atin. Yan ho ay biyaya. Amen. Diba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Yung forgive, He forgive, diba? Nagpatawad siya, mapagpatawad na Diyos. Pangalawa, He forget. No? Kinakalimutan niya kung ano yung mga pagkakasala na natin na nagawa natin noon. Sabi niya sa verse 9, si Yahweh, sabi niya dito, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim, o hindi siya nagtatanim ng sama ng loob, o hindi siya, ituloy natin, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may utang, no? Bagamat tayo'y may sala, no? Kung yung una, He forgive, yung katangian ng ating Panginoong Diyos, ito naman, He forget. Hindi katulad doon ng tao, no? Isa na lang. Ginawa mo yun noon, hindi ko yun makakalimutan. Di ba? Nagtaksil ka sa akin. Kahit na anong gawin mo, hindi ko yun kakalimutan. No? Yung parang ganon, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, He forget. Una, He forgive and He forget. Siya ay nagpatawad at kinakalimutan na niya lahat ng ating pagkakasala. No? Yun ho, yung katangian ng ating Panginoong Diyos. Naalala ho ninyo yung prodigal son? No? Yung the parable of malustay na anak. Diba? Buhay pa yung kanyang tatay, no? Kinukuha na niya yung mana. At dahil mapagmahal ang tatay, ibinigay niya doon sa kanyang anak na humihingi at lumayas doon sa kanilang tahanan. Diba? Hindi man lang niya naisip na alagaan ang kanyang tatay sa kabila ng katandaan ng kanyang ama. Ang ginawa niya, umalis siya, diba? Nilustay yung kanyang mana, no? Naghanap ng barkada, diba? At nung maubos na yung kanyang kayamanan, no, iniwan na rin siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi talaga sila kaibigan. Di ba? Nung wala nang mahutot sa kanya, iniwanan na siya.
No? So, anong nangyari? Nung siya ay pumunta sa lugar na yon, kasagsagan na ng taghirap. Oh, dumating yung panahon na naghirap yung bayan na kanyang pinuntahan. At ang kanyang naging trabaho ay isang tagapakain ng baboy. No. And sa panahon na yon, kapag ikaw ay tagapakain ng baboy, yan ho yung pinakamadumi at pinakamababang trabaho sa lahat. No? At that time. No? Kapag ikaw ay tagapakain ng tao, ikaw ay maruming tao. Yun ho yung description ho nila. No? Pero ngayon, kapag ikaw ay may baboy, you are a piggery. Di ba? Meron kang farm. Di ba? Yun ho yung description ngayon. Di ba? Noon, sa panahon ng mga Jewish people, ganun ho. Di ba? So, anong nangyari? Na tagapakain siya ngayon. Tapos yung pagkain ng baboy, nakikikain na rin siya kasi wala siyang makain, wala din siyang sahod. Kasi pumasok siya bilang alipin. Alam nyo, yung alipin noon, wala kang sasahurin. Diba? Kasi bayad na yung 1 taon mo o 2 taon mo. Hindi ka lang binayaran, kundi binili ka. Ganun ho yung alipin noon, binibili sila. At ano man ang gawin ng amo, wala kang magagawa. No? So, naging takapakain siya ngayon ng baboy. At pati baboy, inagawan na niya ng pagkain. Ang mahal pa naman ng feeds noon. Wala pang feeds na. Yan. So, umiiyak siya ngayon. No? Sabi niya, mabuti pa dun sa tahanan ng aking ama. No? Ang daming makain. Dito, samantalang ako, na narito, naghihirap ako. Pumasok sa kanyang kaisipan ngayon, uuwi na ako sa tahanan ng aking ama. At sasabihin ko, Ama, turing mo na lang ako na isang alipin. Magtratrabaho na lang ako sa iyo, kahit na hindi mo na ako ituring na anak. Nagbalot, di ba? Kinuha yung bag, sumakay ng jeep. Wala pang jeep noon, di ba? At umuwi, di ba? Samantalang yung ama, lungkot na lungkot, no? Hinihintay niya lagi yung pagdating ng kanyang nawalang anak. Di ba? So, naglakbay siya, papunta dun sa kanilang tahanan, at nung yung ama naman, kada umaga, gabi, hapon, nakabantay yan sa gate, hinihintay yung pagbabalik ng kanyang anak. Nanami asir patuntun ka na. Ni, si Luis mo't imanay. Ang aking nawawalang anak. Di ba? Bitbit tundagos. Di ba? Nakita niya kaagad, no? Namukha niya kaagad na ito yung anak ko. Di ba? At ginawa niya, dali-dali siyang tumakbo sa kanyang katandaan, sa kanyang edad. Siya ay tumakbo at hindi lamang yon, tinaas niya yung laylayan ng kanyang damit. Bawal ho yun. At that time, na itaas yung laylayan ng yung damit. Diba? Kasi para sa kanila, kasalanan yon, degradable yon, kabastusan para sa kanila. No? Para bang inalis mo yung grace sa yung kalooban at that time. Diba? Pero, itinaas ng ama yung kanyang laylayan at tinakbo yung kanyang anak. No? At niyakap niya ito. At sabi ng anak, Ama, huwag niyo na pa akong ituring na anak. Kahit na alipin na lang ako, okay lang. Pero niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama. At ang sabi niya, amoy baboy ka, anak. Ilang araw ka hindi naligo, ilang taon ko hindi naligo. Hindi niya sinabi yon. Di ba? Kahit na napakabantot at napakabaw niyang anak, yakap niya ito at ilang beses na hinaghan. Di ba? Alam niyo ho, ganun ang ating Panginoon. Kahit na gaano tayo kabantot, kahit na gaano yung kasalanan natin, no? Gustong-gusto tayong yakapin ng ating Panginoon. Niyakap niya ito. No? Noong sinabi ng anak yon na hindi na po, alipin na lang po ako. Hindi. Mga bata, mga maid, ihanda ninyo yung pinatabang guya. Partin nyo. Malakay per kilon, prosan niya manok, di madaguo. Diba? Yung singsing, ibigay nyo rito. Diba? Yung kanyang saldalias, palitan ninyo. Yung kanyang damit, tapon nyo na yan. Yeah. Palitan nyo ng bago. Nagtaka yung anak, di ba? So, ganon ang approach
ng ating Panginoon. No? Maghanda kayo kasi yung nawawala kong anak, matagal kong hinahanap, ay nagbalik na. Amen? Diba? Hindi niya sinabing, sikaot, matakkan tayo ulumot. Nagkatimay ng kumundi amutan aranasan. Diba? Di man kalata, di may labay mo mat. Gunggunam. Manirap ka natan, manirap ka ni. Hindi ho, ganon ang ginawa ng ama. Di ba? So, ang ginawa niya, talagang niyakap yung anak. Welcome, anak. No? Maghanda kayo at bumalik na yung aking nawawalang anak. Di ba? Yun ang sabi niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi tayo sinisigil, bangamat tayo'y may sala. Amen. Di ba? Yan. Pangalawa, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Verse 13. Ang agwat ng lupa, ng langit, lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa ating ang ating kasalanan. Diba? Sa ibang translation, sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangagtakot sa Kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya ang pagsalansang natin sa atin. Diba? Yun ho yung King James translation. Diba? At ang sabi niya sa 13, may 13 pa ho yata to. Yan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Yung 14, mamaya na ho yan. No? So, ganun ho yung description ng ating Panginoong Diyos. Yung God's great love. Una, yung Kanyang katangian, He forgive and He forget. Diba? Pangalawa, yung kalawak, no? Ang di masukat na pag-ibig ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa lawak ng Kanyang kahabagan. Mas malawak at malayong dihamak na mas malalim pa kaysa sa karagatan. No? Tumutukoy ito sa kung gaano kahaba ang pasensya ng Diyos. Amen. Tignan mo ang katabi mo kung mapagpasensya. Sorry, parehas di mo manaya. Di ba? Pero kailangan ho nating maunawaan ito. No? So, tumutukoy ito sa kung gaano kahaba ang pasensya ng Diyos. Kung gaano kalayo ang silangan, ang sabi niya, at kanluran, ay ganun din inaalis niya ang ating pagsalansang. Ano yung ibig sabihin nito? No? Gaano man kahaba ang listahan ng ating pagkakasala, na ito ay kaya niyang punasin. Ito ay kaya niyang linisin. Kaya kanyang mapawalang sala. No? Ito pa, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran ay ganun din niya tayo inilalayo sa pagsalansang. Sabi niya, kapag tayo'y napatawad na at nilinis na, pinawalang sala na tayo. No? Tayo'y nilalayo sa pagkakasala. Ganon din ang pagkakasalan. Sabi niya sa King James, inilalayo tayo sa pagkakasala. Di ba? Yun ho yung hindi lamang po tayo napatawad, kundi tinutulungan ho niya tayong ilayo. Amen? Sa pagkakasala. Yun ho yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi ni Paul, mamuhay kayo bilang mga napatawad na. Ang tanong ko, namumuhay ba tayo ngayon bilang mga napatawad na? O alipin pa rin ho tayo ng kasalanan? So, meron ka bang kaalitan? Patawarin mo na sapagkat ikaw mismo ay pinatawad ng Diyos. Kailangan mo ring magpatawad din naman. Amen? Diba? So, kung paano, sabi niya, nahahabag ang ama sa anak, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ibig sabihin ng habag is misericordia.
Misery, what is misery? Sakit na ulo. No? Yan ho yung compound word niya. Misery, cardia. Ano naman yung cardia? Cardia. Puso. Sakit sa puso ang ibig sabihin ho ng mercy. Sa ibang translation ho ay appetite of heart or pain of heart. Para bang masakit sa puso. Burden of heart. Mabigat na dalahin sa puso. No? Ngayon, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi niya ipinagsawalang bahala ang lumalaganap na problema sa sangkatauhan, no? Ang kasalanan. Hindi niya ho yan ipinagsawalang bahala. Kapag nakikita ho niya na nagkakasala ang tao, napakasakit sa kanyang damdamin, napakasakit sa kanyang puso, no? Sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen. Ang nais niya ay maligtas ang lahat. Amen? Kaya nga, binibigyan pa ho niya ng pagkakataon na lumapit ang mga tao sa kanya. So, ang nais niya ay maligtas ang lahat. Para sa kanya, masakit sa puso ng ating Panginoon na makikita kanyang nalulunod ka sa pagkakasala. O masakit sa puso niya na nakikita niya sa katauhan na nalulunod sa pagkakasala. Diba? Pero, mas masakit sa puso niya kung hindi kanya mabibigyan ng kapatawaran. Kasi ang ating Panginoong Diyos ay mapagpatawad. Dalahin niya ang sangkatauhan. No? Masakit para sa kanya na makita ang sangkatauhan ay nalulugmok sa kasalanan. Pero mas masakit sa kanya kung hindi siya magbibigay ng kapatawaran. Yun ho yung puso ng ating Panginoon. Mga parents, alam ko na alam niyo yun. Kahit gaano na nagkasala ang iyong anak, hindi ba't masakit sa puso mo na hindi mo siya patawarin? Tama? O hindi kayo makarelate mga anak. Di ba? Kasi mga magulang ang nakakaranas noon. Di ba? Mga magulang ang nakakaranas doon. Katulad doon ng ating Panginoon, siya mismo ang ating Ama. Di ba? Alam niya na tayo'y lugmok sa kasalanan. Subalit mas masakit sa kanya kung hindi siya gagawa ng paraan. No? Kaya ang ginawa niya, He gave His only begotten Son. Amen? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, no? Para mapatawad ho tayo, maialay siya at mapako sa krus, mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng kahabagan. Diba? Number 3. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Ano yung una? Ang katangian ng Diyos, ang di masukat na pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Verse 14 and 18. No? Ikinumpara, babasahin ko muna, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Alabok pala tayo. No? At ang sabi niya, ang buhay ng mga tao ay parang damo, ang katulad sa parang ay lumalago, ng katulad ay bulaklak. Subalit nawawala't nalalagas kapag ito'y nahahanginan. Nawawala na ang nanga ito at hindi na mamasdan. Ngunit, ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya'y may takot at mapagmahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Amen? Diba? At ang nagtatamo nito'y ang tapat sa kasunduan, no? At tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Sino ang mga nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Nararanasan ng lahat, pero mas nararanasan, no, ng mga tapat. Amen? At sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ng ating Panginoon, di ba? So, verse 14 to 18, makikita ho natin dyan na ikinumpara ng manunulat ang katayuan ng isang tao. Sinabi niya na ang tao, ang buhay ng tao ay pansamantala. No? Sinasabi niya ang lahat ay may katapusan, may limitasyon, at may hangganan. Tignan mo yung katabi mo.
May hangganan yan. May katapusan yan. Di ba? Tingnan ho natin yung mundong ito. No? May katapusan yan, may hangganan yan. Di ba? At ikinumpara ng manunulat na ang buhay ng tao ay ganyan. No? May hangganan, may limitasyon, may katapusan. Subalit, ang sabi ng manunulat, ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. No? Alam ng ating Panginoong Diyos kung ano ang sasapitin ng tao pagkatapos ng kamatayan. Sapagkat nadisenyo na niya ang tao. No? Bago pa ang mundong ito, nadisenyo na niya kung ano ang magiging katayuan ng tao. Ang tao ay galing sa alabok. Amen. Sino dito ang galing sa simento? Diba? Sabagay, ang ingredients nun yata, labok din, engineer, di ba? O, di ba? Wala tayong pagkakaiba pala sa simento, kaya pala minsan naninigas. No? Dahil na-stroke na. Yun o yung ating katayuan. Tayo alabok. Di ba? At sabi niya, parang tanim lang din kayo na namumulaklak sa kinaumagahan o sa gabi, kinaumagahan, kapag nahanginan, nalalagas ito. So, hindi lang pala buhok ang nalalagas, no? Ayan. Nahahanginan at nalalagas ito. Diba? Alam ng ating Panginoong Diyos, mahirap at masaklap ang maaring maging katayuan ng isang tao. Subalit sinolusyonan niya ito. Amen? Na sino mang mananampalataya sa kanyang anak, only begotten sa hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos, di ba? So, ang pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi kayang pigilan. Ang pag-ibig na bukal at umaapaw na pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubusan. Amen. Ang pag-ibig na di kayang pigilin kahit na ang kasalanan. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pwedeng mahal ka niya ngayon dahil mabuti ka. O mahal ka niya ngayon, bukas hindi na. Hindi ho ganun ang ating Panginoon. Diba? Hindi pwedeng noon mahal ka niya. Tapos nagbago siya sa kasalukuyan. Dahil may iba na siyang mahal. Hindi ganon ang ating Panginoon. Kung ano yung pagmamahal niya noon, ngayon, at in the future, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. God is good all the time. God is loving all the time. He forgive us all the time. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na wagas, sa iyong pag-ibig na magpakailanman. Thank you, Lord, sapagkat nakita ho namin na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay mapagpatawad. You forgive us and you forget, Panginoong Diyos, yung mga bagay na pagsalansan namin. Kinalimutan mo na iyon, Panginoong Diyos. Binayaran mo na iyon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng anak mo si Kristo. Ngayon bilang response, pagtugon, Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay bilang mga napatawad na, bilang mga iniligtas mo, bilang sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Lord, sapagkat nagkaroon ka po ng burden sa sangkatauhan. Sa amin, inisip mo po kami sa kabila ng aming pagkukulang sa iyo. Na noon pa man din, noong hindi ho namin kayang iligtas, hindi namin kayang patawarin ang aming sarili, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan, Panginoong Diyos. Nang isa ganon kami po'y maabot ng iyong mga kamay, maabot ng iyong pag-ibig na dalisay, na punong-puno ng kahabagan at kaawaan, punong-puno ng biyaya, ito'y umaapaw at di nauubusan, Panginoon. Thank you, Lord. Nawa'y dalangin namin na ito ay maalala namin habang kami po ay nasa daigdig pa. Unawaan ho namin kung gaano kadakila ang pag-ibig mo na ibinigay sa amin sa ganon. Nang sa ganon, all the day of our lives will be blessed, Panginoong Diyos. Ay magiging
mapagpala ang bawat araw namin sapagkat iniisip po namin at naaalala ang iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoong Diyos. Salamat sa iyo. Tulungan niyo po kami ngayon na mabuhay, na may pag-ibig, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, na siyang pangako mo, Panginoon Diyos. Turuan mo po kami na laging maging mapagpatawad, mapagpasensya, Panginoon. Tulungan mo po kami at turuan na laging magmahal ng iba. Sa kabila ng bawat isa na may hindi pagkakaunawaan, may pagkakaiba ang bawat isa, Lord. Ang pag-ibig mo nawa ang patuloy na mas angat, maging angat sa iba, Panginoong Diyos. Maging angat sa amin. Nang sa ganon ay makita ho namin ang iyong kagandahang loob. Katulad ng sinabi mo na nararanasan ito ng mga tapat at sumusunod sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Salamat sa iyo. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong Panginoon at pagligtas ang lahat ay magsabi ng Amen.